muna para lang po mas malinaw sa publiko, ano po mismo ang ibig sabihin kapag in-upgrade na ng Pag-asa yung status ng El Nino from watch to alert? Ano po ibig sabihin nun? Apo. So, pag El Nino watch po is for you to be aware and be prepared kapag yung conditions po ay favorable for a chance of El Nino within the next 6 months, which is around 55%. And then, nag-elevate po tayo into an El Nino alert to take early action. Yun po ang ibig sabihin nun. Kung ang condition ay favorable with more than at least 70 or more chance of El Nino within the next 2 to 3 months. Ibig sabihin po, umiikli yung lead time natin sa pag-start ng El Nino potential development at tumataas po yung tsansa and dapat po tataas din po yung ating warning and yung mga response action. Yun po yung kaakibat ng tinatawag nating El Nino alert. Oo, so nabago po ito, no? Kasi naalala ko, nung una po naming makausap ang Pag-asa, ang sinasabi nila, bandang last quarter pa daw papasok itong El Nino. So ngayon po, napaaga at sure na may El Nino po talaga. Anong buwan po ito papasok, ma'am? Yes po, Miss DJ Chacha. So usually po kasi historically yung prior po, yung latter portion ng year, nag-start ang El Nino. But then may mga instance po na nagsisimula po during habagat season natin and possible po potential development ay mga around June, July, August 2026 season. So nabago po siya ngayon. Ano pong dahilan nun? Dahil sa climate change? Hindi naman siya nabago. Tumataas lang yung probability. Hindi siya nababago. Tumataas lang yung probability. So tinitingnan natin yung posibilidad na nung time na yon, medyo mataas ang possibility by end of the year. Pero mas tumaas ang chances na nitong June, July, August. But still, yung end of the year ay El Nino na kung possible po na mag-develop na ito. Okay. Sabi nyo nga po sa nitong mga nakaraan, 79% po yung chance na mabubuo yung El Nino. Pagsapit po yan ng June hanggang August. Meron po bang indicators na dapat tignan ng tao na talagang malapit na po tayo sa El Nino? Well, ang tinitingnan po natin, ang minomonitor po ng DOST Pag-asa is yung pag-init ng temperatura ng Tropical Pacific. So yun po yung indikasyon na kapag nagkaroon ng pagbabago ibabaw ng dagat, ng pag-init nun, so magre-response po yun dun sa atmosphere and then yung hangin po, magdadala ito ng impact or effect sa ating climate pattern. So kapag ganito po, usually ay medyo matindi po yung ating habagat kasi po nag-e-enhance po ng habagat season lalong-lalo na po may mga bagyong nade-develop na nagre-recurve po na malapit po dito sa may eastern side ng ating Luzon area. So yun po yung posibleng magpa-enhance ng habagat and then after po ng ating habagat season, potential naman po yung mga malalakas na mga bagyo of typhoon and super typhoon category na hindi natin masasabi kung ito ay mapaminsala na dulot ng maraming ulan o posibleng wala namang ulan pero napakalakas ng hangin. And then makakaranas din tayo ng mga tinatawag nating dry spell and drought, yung merong malaking kabawasan sa tubig ulan in some areas ng ating bansa. So habang yung iba may mga ulan, yung iba naman po ay natutuyo or nababawasan ng tubig. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.